Okay, so ganito siya gamitin. So una, install nyo muna itong Bible Show 5.exe. Double click lang, then next nyo lang hanggang matapos. Default settings. Hindi ko na ipapakita ngayon kasi na-install ko na dito sa PC ko eh. So next is double click nyo lahat ng mga files na ito hanggang sa maubos nyo lahat. So kunyari ito, sisimulan ko dito, double click, yan, lalabas to. Next nyo lang, install nyo lang hanggang matapos. Tapos so on and so forth, lahat ng mga .exe install nyo lang siya. Yung mga Bible versions to eh. Yan. Okay, install, finish, yan. Yan, so etc. Kunyari lahat yan na-install ko na. Pati itong mga themes, ganun lang din. Double click lang din. Same process. Hanggang sa maubos nyo. So kunyari natapos nyo na, open nyo na dun sa programs ng computer nyo yung Bible Show. So mag-open yung Bible Show. Yan, mag-display siya rito. So teka, pakita ko lang dun sa ano. Yan. So ito yung Bible Show na application. So yung mga in-install nating Bible kanina, lalabas na siya dito lahat yung mga versions. So pili na lang tayo. Kunyari NLT tayo lagi, di ba? Pwede multiple. Sige, isa muna, yung pag isang piraso muna. Kunyari, gusto kong basahin John 3:16. So pwedeng ita-type ko rito or pipiliin ko dito sa books, or pwedeng click ko lang dito anything. Yan, John 3 tapos verse 16. So ito yung verse 16. So para lumabas siya dun sa screen natin, double click ko lang yung click ko, either double click or play or enter sa keyboard. So enter sa keyboard, yan. Ay, hindi ako naka-click yan. Enter. Yan, so lalabas dun yung sa screen. Tapos para pumunta ka sa susunod na verse, up and down lang. So down para sa mga susunod na verses. Tapos pwede nyo rin i-modify lahat yung transitions, yan. So hindi ko na babaguhin muna. Yan. So wala siyang multiple verse in one screen eh. So laging lang, one verse at a time lang. So up and down, up and down. Tapos kung gusto mo magpalit ng verse, so ganun din, click ka lang nung verse na gusto mo. Kunyari ito, yan. Tapos either click tong play or enter. So lilipat na siya. Tapos ganun ulit, up and down lang siya. Tapos kung gusto nyo alisin, click lang yung hide. Tapos kung gusto nyo ipakita, click lang yung show. So may mga shortcuts din naman to. Tapos sa themes niya, agad-agad pwede nyong palitan yung themes. Yan, so may ito yung mga in-install na themes. Tapos pwede rin naman natin itong baguhin anytime sa mga gusto natin. So meron siyang mga videos, pero hindi HD yung mga free niya eh. So baka pwede natin itong lagyan ng mga HD na mga videos natin. Yan. Tapos meron siyang mga still pictures lang, still background. Tapos isa pa sa mga maganda rito, meron siyang yung lang, lower thirds lang, yung usual na ginagamit natin sa sa OBS. So pag lower thirds, ganito itsura. So nandun lang sa baba yung verse. Tapos ganoon din, up and down lang, lilipat na siya ng verse. So di ba ang ganda ng itsura niya. Tapos isa pa ring maganda rito, pwede kang compare ng dalawang version ng verse sa Bible. So for example, ito yung theme mo. Tapos gusto mo parehas, tingnan mo yung comparison ng NLT tsaka New King James Version or NIV. Wala pa pala, hindi ko na-install. New King James, yan. So click mo lang yung i-check mo lang yung dalawang Bible version, lalabas na doon. So ito yung NLT version, ito yung New King James. Pag mahaba, ganito itsura. Yan. So kusa na siyang lumiliit at lumalaki. Yan. So yan,
siyang gamitin eh. Tapos ang kagandahan din dito, hindi yung sa Easy Worship kulang yung Bible version. Ito kompleto, i-install nyo lang yung lahat ng mga Bible versions, tapos madali na siyang i-configure. Tapos madali na rin piliin yung screen, pwedeng full screen, pwedeng lang, partial lang, mga ganun. So tayo naman full screen naman tayo palagi. So kunyari nasa PowerPoint, nag-open ka ng PowerPoint, tapos wala dun yung verse sa PowerPoint. So normally naka-hide to eh sa umpisa. So kunyari PowerPoint nandito nagra-run, tapos gusto mo ipasok yung verse na gusto mo, so hanapin mo lang dito, click ka lang ng chapter and verse. Pag nakita mo na, double click, enter mo lang, so agad lalabas na doon. Tapos pag ayaw mo na, hide mo na, escape yung hotkey niya. So mag-exit na siya, tapos babalik ka na doon sa PowerPoint slide. So mas maganda, siya, parang mas okay siya kaysa sa Easy Worship pagdating sa Bible